Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Okay, pero emergency, when you say emergency, kung doon po sa ating mga nagmamaneho, 'di ba? Pag yung sa sasakyan natin, pag tumingin tayo sa dashboard yun sa gas gauge, makikita natin magpa-flash yung kulay pula at makikita natin ibig sabihin nun, it's a warning that it's going to go empty na yung iyong gas. Pero hindi ka pa naman ihihinto nun, pero wina-warningan ka na kasi meron pa yung allowance. So, ayan, may allowance pa siya na hindi hihinto yung kotse mo. So, ganun din po sa ating financial life. Kung mapapansin po natin sa ating solid financial foundation, yung emergency fund is actually on the second topmost na strata. Hindi siya tinanggal pero andun siya kasi importante ang emergency fund. So bakit kaya importante ang emergency fund? Kasi ang sabi sa ating SSBYF book, no matter how we plan our life, things will happen. Meron at meron talaga na sisingit dyan na emergency na hindi natin inaasahan. So what do? Iwa-welcome lang ba natin si emergency? But we have to really be prepared for that. Kasi nakakadagdag to ng stress sa ating buhay. Ano ba yung example ng mga emergency na napupunta sa buhay natin para lang maintindihan natin in that magnitude yung emergency fund? So example niyan is major car repairs, hindi mo inaasahan biglang magkakaroon ng problema sa kotse. Yung anak ko po last Friday, nakasagasa siya ng stray dog. Dito papunta siya ng office. So yung stray dog pumasok doon sa ilalim ng kotse, tapos muntik nang mag-overheat kasi yung radiator parang medyo natamaan. Malaki yung damage. Tapos yung oil, mag-overheat yon. So kung wala po kaming naisubi, wala kaming naitabi for that emergency na hindi namin ina-expect, wala. Mind you, kahapon na ilabas, 43,000 lang naman. Wala pa yung aircon doon. And we know that ang mga sasakyan ay importante sa atin, hindi na siya ay necessity na, hindi na siya luxury. Example pa, major home repairs sa mga bahay-bahay natin. Noon again, an example, noon nagkaroon po dito sa amin ng Taal Volcano, yung tinatawag nating mga force majeure. Hindi natin foreseen ito, hindi natin alam kung kailan darating, but it did happen. Nagkaroon po ng ash fall. So ang nangyari dito, kailangan tanggalin mo yung ash fall sa bubungan mo. Lahat ng bubong dito puno ng kulay puti, hindi naman siya winter. Kailangan mo siyang tanggalin kasi pag bumara siya sa alulod, titigas yan, pabagsak yun. So papatanggal mo. At ang pagtatanggal no ng ashfall sa bubong is 5,000. Yung ibang bahay dahil malalaki 50,000. Just imagine kung wala tayong emergency fund, paano? Wala. Nga tayo, no? And then major appliance repairs or replacement. Ang ating mga little machines sa bahay ay yung kanyang wear and tear. Minsan talagang luma na kailangan na nating palitan. Kung hindi wala tayong nakatabi, magiging issue yan. I remember no minsan, naglagay ako ng sandwich na nakabalot sa aluminum foil sa microwave. Pagpasok, gumanyan, umusok. Sira, syempre, bibili. Buti na lang may emergency fund. Next is loss of job. Or minsan, natatanggal tayo sa work. Or minsan, ayaw talaga nating mag-resign kahit inis na inis ka na sa boss mo, ayaw mo yung mga kasama mo sa opisina, ayaw mo ng gumising ng maaga, mag-MRT, ayaw mo ma-leptospirosis every time na baha. Pero wala kang choice. Kasi, paano kakain yung if I'm living from paycheck to paycheck? So, ang kainan namin, pagka sumweldo ako, yun yung gagastusin, tapos hihintayin ko na naman yung next sweldo. Ala berde na naman. Kung wala tayong emergency fund, pagtitiisan natin si bossing. Tapos kahit hirap na hirap tayo sa work,
magstay ka. Wala kang choice kasi wala kang emergency fund, no? And then, alam naman natin pag nagkaroon ng sakit dito sa ating sa Pilipinas, napakamahal. Meron kang HMO pa, paano kung na-max out mo na yung HMO mo? Meron kang kailangang cash na, magka-cash out ka pa rin. So, kung wala ka nun, hindi ka either makaka-check out or kawawa naman. And yung isa, yung extended care for elderly loved ones or long-term care. Paano kung wala tayong naitabi at kulang ang gamot ng nanay or ng tatay? Or minsan kahit na yung diaper naman, hindi naman isang diaper, isang araw lang yan. Or minsan yung titingin lang sa kanila, no? So, kailangan, ganun ka-importante ang emergency fund. So, take this as one scenario, no? Ang emergency fund gives you a stress-free life, a peace of mind. You could just imagine kung nasa opisina ka, tapos tatawag ang bank, ay sir, yung pong inisyu yung cheque, wala pong pondo. Ay, naku, mai-stress ka na niyan. Walang pondo. Eh di, kung wala kang emergency fund, wala kang pambapondo doon. Eh tinatawag ka na ni boss. Dahil ikaw na yung hinihingi yung report mo, tapos ikaw na yung susunod na magre-report. Stressful yun na. Hindi yun nakakatuwa. Kasi wala ka ng pangpopondo, iniisip mo yon, tapos nagagalit pa si boss mo. Ang tanong ko, meron ka na bang emergency fund? Meron na ba tayong naitatabi dyan? Remember, ang birthday ng anak natin ay hindi emergency fund. At hindi rin emergency fund ang pag-aaral niya. Kasi alam natin ang edad ng anak natin eh. So, kailangan magsubi na tayo. So, ano ba yung rule of thumb sa emergency fund? Dapat daw 3 to 6 months ang iyong emergency fund. Ha? Grabe naman yan. Hindi nga ako, negative na nga ang pera ko eh at wala na akong ma-receive na pera. Magkakaroon pa ako ng ganyan. Eh di, may emergency fund nga ako, hindi naman kami kakain. I remember, isang lagi kong tinatanong, yung elepante, how do you eat an elephant? Sige nga, how do you eat an elephant? Malaki yan, di ba? Sige. So, you eat an elephant, one bite at a time. 'Di ba? Kuko muna. Ayun, sabi ni kuko muna. Ang tigas nun, coach. Kasi one bite at a time. Kasi pag kinain mo yung elepante ng buong buo, eh mabibilaukan ka. Hindi yun po pwede. So, unahin mo muna yung kuko. Ang tagal, pressure cooker pa yun, coach. O kaya pagkaubos mo na nun, tenga, o kaya yung hair mo na isa-isa. So, ganun din po tayo sa emergency fund. You cannot build your emergency fund in 1 year or in 6 months. That's nearly impossible. At isa pang ginagamit kong basihan dyan for emergency fund, for savings is, ang sabi niya, mamaya madidinig natin lengthily kung paano yung right way of saving. Pag nag-save ka daw, dapat pag-save ka yung masasaktan ka. Hindi yung magse-save ka kung anong tira-tira. Eh paano kung walang natira? Hindi ba? Yung pag-save mo, yung tamang pag-save, yung masasaktan ka talaga, yung talagang tatanggalin mo. So ganon, you start by first 1,000, yun. Di ba nga, 1,000 miles begins with a single step. Isa-isa. So start ka muna ng 1,000, sige, pero wag mo namang 1,000 forever in emergency fund. Kasi tandaan natin may inflation. I-factor in mo ang inflation dito. So dapat 1,000 muna. Pag naka-alwan-alwan, gawin mong 3 times ng monthly income mo. And then, pag okay na, as you go along, gawin mo siyang 6 times na ng monthly income mo. Again, you cannot do this in one setting. One bite at a time. Isa-isa. Dahan-dahan. Okay. Saan ba natin pwedeng ilagay ang ating emergency fund? Para makatakbo ng mabilis at lumaki yung itong emergency fund natin, we can put it in low-risk bond or mutual funds or yung money market funds. Kasi ito ay nagbibigay ng interest. And ito yung mga short term na pwede mong paglagyan ng pera mo. Kasi nga emergency siya. Para anytime na magkaroon ng emergency, mga 1 to 3 years, pwede mo na siyang withdrawable siya. So, yon. And yung bank sa saving, sa mga bangko, this is the only time that we would recommend the bank na gawin mo. The bank is never
is never an investment portfolio. Hindi siya ideal. So, pero pag mga sa short term, yung mga ganyan, doon ka kukuha. Ako nung dalaga dati, meron akong maglalagay ako ng pera sa ilalim ng drawer sa office. Tapos, uy, may pera ako. Tapos, uy, sa bag ko, sa wallet kong to, meron, naglipat ka, meron. So, i-organize na natin. Ilagay na natin siya sa bank or in these funds para at least alam natin. And when we put our money and if it's meant for emergency fund, wag na tayong maggawa nung debit card or nung online access. Ano bang ino-offer ng debit card? Cash and then accessibility. Pero minsan, may downside yan. Pag mas accessible ang pera mo, ang dali-dali mong mag-withdraw. Remember, meron tayong mga force majeure, meron tayong mga major repairs, meron tayong mga emergency sa buhay na hindi natin ine-expect. Hindi naman sinasabi na, uy, bukas may emergency maghanda ka ng pera. Hindi naman siya ganoon.